Tutubos ko nga lang dito eh. Manager natin, yung puchet. Pang-emergency to eh. Parang si Wamos lang yun, nakalagay para si ate. Awit. Yeah. Saka kulang na lang yung tattoo dito sa bibig. No? Kaya nga. Tattoo ka rin dito. Tagal ko rin pinag-ipunan to. Wamos na wamos. Pero naka-play niya. Naka-play niya. Oo, naka-play na yun. Eto na naman tayo. Hindi kasi mga dudes, ganito mga dudes. Yes! Ano bang bago? What's May new? nakita lang What's akong new? latest. Ito, may pinost kasi si ate, asking siya sa mga netizens natin, yung mga kapinas natin. Actually, hindi sa ano natin hindi sa platform ng social media natin sa isang social platform asking the mga kapwa nating Pilipino. So hindi siya sumulat? Hindi. Hindi, okay. Post lang niya, maganda pag-usapan lang natin. Short and sweet, yun nga. Tinatanong lang niya kasi sabi niya, as lang po, hindi kami kasal ng asawa ko. Okay. Pero magkasama kami, nagsasama kami. So, ibig sabihin partner niya lang. Partner, So parang sa makatuwid, live-in. Ang tanong niya, kung ganun ba talaga, pag hindi kasal, single ang ilalagay or sasabihin sa national ID. Nagpa-national ID kasi siya kasi may pumunta daw na, yun nga, yung LGU para sa national ID. Ang bigat lang daw kasi sa pakiramdam niya na marinig na single siya, na syempre, partner niya di ba? Tapos, ganun din daw sa NBI. Then, merong dito sa huli, nakalagay na 4 months na pregnant siya. Buntis na siya. Parang sa kanya, ang sinasabi niya is, yun nga, syempre, buntis siya. So, understood na dapat, para sa kanya, siguro, iniisip niya na dapat hindi married or whatever. Pero kaya kasi, syempre, alam natin sa batas, hindi mo naman pwedeng ilagay married lang hindi kayo kinakasal. Tama. Ayun. Yun ang tinatanong niya. Marami naman sumagot sa kanya na syempre, isa na ako doon na naiintindihan ko yung sitwasyon mo na syempre yung kinakasama mo, mahal mo, syempre gusto mo maging proud na married or di ba na gano'n ang ilalagay. Kaya lang syempre sa batas, single pa rin siya. Kasi hindi pa kayo legally married. Ayun. Kayo, sa tingin nyo kayo, anong ma-advise nyo dito kay ate? Diba, ano ba tawag doon? Kasi buntis siya, parang naglilihi. Napaglihan niya ba siguro yung ganun? Malamang, oo. Kasi ang alam ko rin, minsan yung mga ganyan, pag nagbubuntis kasi, yung hormones ng mga babae, nag-iiba. Medyo, parang sensitive. Nagkakaroon sila ng anxiety, isip na kung ano-ano. Mga bagay na hindi dapat kasi nagiging sensitive sila sa mga ganyang bagay. Parang ang feeling nila, hindi ba ako mahal nito? Parang kawawa yung dating. Parang nakakawawa siya. Single ka? Sige, kung gusto mo pa single ka, sige, single, walang problema. Di ba? Alis kami ng mga anak mo pag lumabas. Ikaw nga Hindi, kasi totoo yan, di ba? Lalo na mag-fill ups ka ng mga legal papers. Total, hindi pa kayo kasal. So, talagang ililista mo is single. Kasi una-una sa lahat, kahit kung ilang taon na kayo magkalibin, kahit magkaroon pa kayo ng ilang anak, as long as hindi pa kayo nakakasal, ang civil status mo is single pa rin. Pagdating sa mga legal papers. Ikaw, ate, para sa akin, naiintindihan ka naman namin. Kaso syempre, kailangan natin sundin yung mga masakit talaga yun. Ikaw nga, gano'n yung problema mo, baliktad nga tayo. Ako, kasal, pero married ako pero gusto ko, pero single na ako ngayon. Di ba? Kumbaga, gusto ko man ilagay sa papers ko na single ako, hindi pwede. Kasi married ako eh. Married. Di ba? Pero siguro, ganun yun. Unless na-annulled kami. Pero siguro, antayin mo lang din. Kasi ngayon, magkakaanak na kayo. Usually naman, sa mga ganyang relasyon, inaantay pa nila magkaanak bago sila magpakasal eh. Yes. So, antayin lang natin siguro, may balak si lalaki para sa'yo. Ganun lang. Hindi, sa akin siguro, mas maganda, tanungin na niya yung, yung state yung lalaki. Yung diba? estado. Diba? Sige, pwede naman niya sabihin na, sige, sa ngayon, maiintindihan ko na nilalagay mo, single ka. Pero may
Bala ka ba sa akin in the near future? Diba? Magiging married ba yan? Ha? Ganun niya. Depende pa rin. Kasi harapin yan, ha? Nasa pag-uusap nyo pa rin yan. Kasi kung doon talaga sa mga legal papers, ganun talaga, single talaga. Kasi pangit naman kasi awkward, parang hindi maganda na, bala ko, papakasal na mo ba ako? Na gano'n. Siyempre, what if na parang, kung mahal mo talaga yung lalaki, hindi mo na willing ka dapat maghintay. Tama. Diba? Kasi pag tinanong mo yun, parang ang dating, parang, minamadali ba ako nito? Wala bang tiwala sa akin? So, parang gano'n yung dating. Pag ginawa niya yun, diba? Baka ang mangyari, ma-pressure lang si lalaki. Tama. Hindi kaya lang, pat ba siya mape-pressure? Buntis na nga nandun na. Ba't yung pinatungan ba yung babae na pressure siya? Ay, hindi, katulad nun, di ba? Meron, di ba, yung napag-usapan natin ng mga nakaraang topics natin, si babae, nabigyan siya ng worth 299 na sing-sing. Di ba? Tapos nagtaka pa siya. Parang ganun lang din lalabas siya. Baka yun nga ang mangyari. Di ba? Imbis na magkatuloyan kayo, mawawala pa. Maghihiwalay pa. Siguro mas maganda wag na wait for the right time na lang kung darating yun. At darating din naman, may tiwala naman ako sa asawa mo. Kahit di ko pa siya kilala. Kasi alam mo, hindi ka naman niya bubuntis kung trip niya lang. Yes. Basta ate siguro, mas maganda, daanin niya sa magandang usapan. Pwede mo naman siya kausapin, tanungin and everything. Wala namang masamang talagang ganun sa batas, talagay niya talaga single. Kasi pag inilagay niya kagad ang marriage yun, tapos nagkaroon ng problema, hanapan kayo ng papeles. Magiging problema pa yan. Malaking problema talaga siya. Mas maganda daanin niyo sa mabuting usapan. Magandang usapan. Tsaka sa akin natin, wala nang certain sa panahon niya, wala nang sigurado. So, don't rush. Huwag ka magmadali. Kasi, alam mo na, hindi natin masasabi ang panahon. Sa ngayon, okay kayo. The next day, magulo na. Pero wag naman sana mangyari sa inyo. Diba? Antayin lang natin. Malay mo naman, nag-iisip din si partner mo kung anong magandang gawin. Mahal ka dun. Mahal ka nun. Tsaka kung lagay mo lang, single, okay lang yun. Meron nga akong kilala Kasal na sila. Kasal na sila. Pero nilalagay niya pa rin, apelyido niya sa pagkadalaga. Kasi yun yung meron siyang valid ID. Hindi, diba? Kakaroon ng problema Hindi pa niya kasi na-update yun. Kaya nga, diba? Kaya siya, hindi niya minamadali. Kumbaga, paunti-unti, darating din dun. Diba? Then lang yung siguro, yung highly hormones ni ate kasi buntis bakit nagiging sensitive yan. Pero good luck sa pagbubuntis mo ate Sana maging healthy ang baby mo paglabas. Yes, so yun lang. Good luck and congrats. Good luck and alam ko mamaling ka ng asawa mo. Malapit na yan. Wait ka lang ate. Dapat willing to wait ka lang. Yan. So yun.